So magandang araw na naman po sa lahat ng mga hunters natin dyan, sa mga subscribers, mga supporters. Maraming salamat sa mga nanonood din ngayon. So ito mga hunters, sa lahat ng mga nanonood ngayon, pinapakita ko lang sa inyo ang talagang napakagandang site. Kaya lang, mali yung pagbibidyo ko sa site na ito. Ito po ay nakunan ng maraming butilya sa ilalim ng kamyas, lumang kamyas, century kamyas. At yung kanina ay isang buto yun sa puno mismo ng kamyas. Napakalaking puno ng kamyas na ito mga ka-hunters. So yung pagka-video ko lang yung may diferensya, nagkamali yung cameraman natin dito. So ayan yung butas ng kakilala ko, napakaliit. Isang sakong buti ang nakuha dyan. Tapos ayan yung yan yung buti, yung mga basag-basag na buti, pati yung mga bowl, na yung mga antik na plato, marami pa ang nakukuha to. So isa po itong isla sa lahat ng mga nanonood ngayon. Pinapakita ko lang sa inyo lahat ang bidyong ito, kasi kung sino man sa inyo ang mga nanonood ngayon, pwede nyo ako makontak dahil kulang po ako sa tao, saka may isang site po ako na tinitira ngayon. Yang tinuturo ko yan dyan, yung 4 na sako yata na na butilya. Isa po yung creek, walang yan noon, walang tubig yun noon. Kaya lang sa tagal ng panahon, mga 6 na buwan hinintuan nila, kasi sabi ng kasama ko kasi hindi nila alam ang mag-treasure. Pagdating kasi sa 2 metro, wala nang mga buti, may tabla na sa ilalim. Kaya pinuntahan ko at binidyohan ko ngayon at pinapakita ko sa inyo. At ito ay nasa isla po ito. Malapit lang po ito sa kung pumunta kayo dito, galing ng bayan, parang mga lang, 15 minutes lang. Madali lang talaga, malapit lang talaga ito. So, ang pwede maka-operate dito sa lahat ng mga veterano natin na mga treasure hunter dyan, na maraming mga tauhan, pwede po kayo dito. May bunker pa po dito sa lahat ng mga nanonood ngayon. May bunker pa po dito. Itong video nito ay pinagduktong-duktong ko lang. So, abangan nyo, panoorin nyo mabuti. Ayan yung mga buti at ayan yung mga basag na mga mga pinggan. So diyan nakuha mismo, yun yung hukay nila sa tagal ng panahon na lagi ng tubig. Isa po yung creek. So ito naman ay isang bunker. Noon wala yang tubig. Mula sa tubig na yan, 1 metro lang. Tapos flooring na, may manhole diyan sa gitna mismo. Nakasya lang ang tao may takip. Hindi kaya buhatin ng 3 tao. 10 tao po ang naghila sa takip ng manhole dyan mismo sa gitna na yan. Tapos may hagdanan pababa. Sabi ng kasama ko na nabubuhay dito, 2 ang pumasok, siya ang nasa labas nagbantay. Pagdating sa ilalim, mga 20 meters ang lalim. Sa gilid po kasi ito ng baybaying dagat. Pagdating sa lalim, so dripping na. Pagdating sa unahan, may may pintuan na may bakal tubo na nakaikis. Nakaikis ng bakal na tubo. Tapos yan yung mga pundasyon sa labas, kampo kasi ito ng hapon. Tapos yung bunker na yon, nilagari ng isang tauhan yung kasama niya. Tapos yung tubo, biglang lumabas ang tubig na halong chemical. Sabi ng kasama niya, yung kasama ng kakilala ko,
on the spot agad, tanggal ang mukha ng kasama niya at paglabas ng isa, patay pagdating sa labas. So siya yung natira, kaya pinuntahan ko kasi tinawagan nila ako. Tinignan ko, sabi niya noon, hula itong tubig. Kaya basig manaog na itong... Flooring yan, yung tubig na yun, flooring yan. Yan po yung entrance ng bunker na yan. Ano po ito kasi, kampo po ito ng hapon. Yung sa lahat ng mga ano dyan, pinapakita ko lang ang video nito, baka sakaling may interesado sa lugar nito. Walang problema. Pag kayo ang mag-operate dito, kasama niyo ako. Walang problema sa area nito. Ayan yung entrance, may hagdanan pa. Diyan mismo sa gitna, may manhole dyan. Tapos, nung lumabas ang tubig, mga 1 linggo raw bago tumas ang tubig. I-pump nyo ito, kailangan ng submer, kailangan ng makina. Sabi niya, itong tubig ay madali lang maubos, mga 2 oras wala ng tubig. Mapasok na ang ilalim. Tapos, 2 kasi dito as lalim, may papuntang kaliwa, dripping. Tamang-tama, kasya lang ang tao. Makatayo ang tao, standard talaga ang sa ilalim. At yan yung mga pundasyon ng yung mga structure ng mga ng mga Hapon. Tingnan niyo naman ang bakal, yung mga bakal, yung mga simento napakasulit, yung bakal hindi tingnan niyo, napakasulit ng bakal, hindi ordinaryong bakal talaga ang nilagay nila sa tagal ng panahon. Tingnan niyo diyan, mamaya may makikita kayong anong taon ginawa. Ayan po, nasa tabi po ito kasi ng baybaying dagat. Ayan na. So, pagmasdan nyong mabuti. Panuurin nyong mabuti sa lahat ng mga interesado dyan, ng mga veteranong mga treasure hunter natin dyan. Yung mga bigatin natin. Mga bigatin na mga treasure hunter. Kontakin nyo lang ako. Ray Galieto sa Messenger. Ray Galieto sa Messenger. Kontakin nyo lang ako. Walang problema. Anytime nyo po ako makontak dito. Samahan ko po kayo kung sino man ang mga bigatin ng mga treasure hunter na nanonood sa ating video ngayon. So ayan, may pupuntahan pa tayo. Tingnan mo yung mga pundasyon naman, napakasulit. Napakasulit talaga. Asa mo itong ingon-ingon nga kuwan, pwede maka-operate dito, Zamboanga del Norte, itong Panchundri, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Zamboanga City. Dahil ang area na ito ay nasa Zamboanga Sibugay lang ang area na ito. At ito ay isang isla. Kaibigan po namin ang may-ari ng lupang ito at pinsan po ng tiyuhin ko mismo ang may-ari ng lupang ito. Kasi hindi ko ito kaya. Ang kasamahan ko lang sa pag-operate namin ay 5 tao lang, 5 o 4. Tapos, yung project namin ngayon kasi hindi pa natapos. Hindi pa namin natapos. Kaya pinakita ko lang ang lugar na ito. Baka sakaling may makapanood na mga bigatin na mga treasure hunter dyan. Ito na yung pagkakataon nyo. Yung bunker na yon, sabi pa sa yung kilala ko dito, siya ang nagbabantay dito, yung lumabas ang tubig na sabi niya, bakit tubig na natamaan yung mukha, tanggal agad ang mukha, undas agad patay. Yung isa sa likuran niya nakatakbo, pagdating sa itaas patay rin. Nagtaka siya, siyempre sinong papasok, di ba? So mga na-rescue, mga ilang araw pa na-rescue yung isang tao doon sa ilalim. Pero, nagtaka sila bakit may tubig na. Kaya pala, mga ilang mga araw, linggo, katong flooring ba? Nang rescue nila yung namatay doon sa ilalim. Nung may tubig na, sinisid nila, ay pala, yung tubo na naka-X doon sa pintuan, nilagari pala. Pero wala nang lason siya ngayon, wala na. Sabi ng wala na kasi
Yung pagdating ko dito, may PAM sila. August 7. August. So ito muna ha. Ano ito? 11 August 7. August 7 1939. 1939. August 7 1939. August. Kita mo naman, August 7 1939. So balikan natin yung bunker na sinasabi ko. 1939. Wala na pong lason. Iwan ko sa pangalawang pinto kasi sa unang pinto pa lang doon mismo nilagay nila yung nakaikis na tubo. Doon lumabas yung chemical. Kaya nagkaroon ngayon ng tubig. Pero mga 3 oras sabi niya pag gamitan nyo ng pump o submer, Liter B lang. wala na naman tubig. Madali lang maano ang tubig kasi mahina na yung yung tubig kasi doon lumabas Grabe kadako sa tubo na sinasabi ko na nilagay nila. So ayan po mga ka-hunter yung area na ito. Sa mga kabos natin diyan, mga inuulit-ulit ko ang mga sinasabi ko, pinapakita ko lang lugar kasi gusto ko na maupiritan ito ninyo. Napakarami, napakalaking kayamanan mismo Asa ang ang tabay nakatago dito. Maraming giveaway dito. Tabay ni? Una yung yung sabi ko nga sa inyo, yung mga buti lang yung mga buti lang. Nako, may giveaway na pero itong bunker talaga ang pinakamaganda dito dahil napasok na nila ito. Ito po ay isang tangke po ito ng tubig. Iwan ko kung dito ba sila kumukuha ng tubig noon. At ginawa po ito 1911. 1911. Tingnan niyo ang taon kung kailan ito ginawa. Ayan na po mga kanter sa atin dyan. Okay, 1911. Tingnan niyo naman. Ibang klase ang simento, napakasolid 1911 talaga. tapos may Ayan na mo, 1911. Virgin area, isla kasi ito. Pero malapit lang ito sa bayan. Hindi ito malayo. Kailangan din tayo ng dito, yung pambot. Kailangan tayo ng pambot. Kung ulam lang ang yung gusto nyo dito, napakaraming mga shells. Kasi ito nasa tabing baybaying dagat. Mga lubi ang mga tanim nila dito. Mga lubi, mga niyog. So pinapakita ko lang sa inyo sa lahat ng mga interesado ng mga nanonood ngayon, pagkakataon nyo ito. Kontakin nyo lang ako, walang problema. Walang problema kahit kalahating barita lang ibigay nyo sa akin, walang problema. Importante na makuha.